Okay, so good morning. Ngayon ay October 3. Tama ba? October 3. Magna 9 a.m. So, ayan, magti-trip check ako. Pero, nung nag-transfer ako nito, nag-spray tayo ng amo. Kahapon, 7 a.m. Ay, hindi. Nag-spray yata ako mga 8:30 na. Ngayon, quarter to 9. So, nag-spray ulit ako. Pero, kahapon, ang inisprayan ko, lahat inisprayan ko. Pero ngayon, ang inisprayan ko lang ay ito. Ito lang. Hindi ko pa alam kung gaano ka-frequent dapat. Hindi ko natanong. Pero titingin ako sa online kung ano yung dapat. So, titingnan natin kung hindi naman siya nakakapatay ng insekto, pero ire-repel niya yung mga insect. Yun yung banggit doon. Also, yung foliar is makakatulong yan sa bilis ng paglaki nila. So, titingnan din natin kung may malaki bang significant difference yung ginawa natin sa magiging growth nila. Okay. Ano bang babanggitin ko? So, ngayon, ang natitira na lang natin dito is itong batch na to. Then, next natin is yung kabila na. Pero kung mapapansin nyo, parang maliit. Nalilitan ako. Hindi ko lang alam kung bakit, pero palagay ko ito mamamatay. Yung gitna na yung mamamatay. Pero yun nga, pag nag-start na tayo mag-harvest dito, piliin lang muna natin malalaki. Then after nito is yung sa kabila na yung harvest natin dun sa 1/3 natin, which is 4 na boxes lang din. So kailangan i-clean up ko na to. So may 2 pa akong box dun sa baba na bago. So kulang pa ako ng 4 na tuna boxes para magawa natin yung 6 na tuloy-tuloy. And also, kailangan ko pa maghabol. Ito yung pinaka-challenge. Kailangan ko pa maghabol sa tataniman. So, kahapon, natapos ko na, parang ni-refurnish ko lang yung 1.2 by 1.2 na taniman. Yun yung ilalagay ko doon mamaya. Pininturahan ko na rin para hindi agad-agad mag-deteriorate or magkalawang. Ayun, yun yung ilalagay ko sa kabila. Pero nakita nyo na rin naman yung isa doon, di ba? So, malamang sa likod doon ko ilalagay. So, kukulangin pa rin. Kukulangin pa rin. Pero baka ang mangyari muna habang hindi, kasi palagay ko hindi ko naman kayang agad-agad matapos yung 2.5 by 3 na taniman doon eh. Malamang meron pa tayo dito 2 batch na matitira. So, titignan ko lang kung paano natin madidiskarte yan. Kasi yung 1/3 na yun, isang batch na kaagad yun kasi 6 boxes tayo per batch eh. Ang kailangan natin is 6 na batch. So, 36 na batch, na boxes. Meron ako 32 pa lang. And, ayun. So, ayan, inisprayan ko rin ng foliar to, yung amo. Yung amo is, ako magsasaka organico. Ano yun? Organic fertilizer from seaweeds. So, kung nanonood kayo ng Agribusiness How It Works, na-featured din nila yung amo. And isa yun sa mga sponsor ni Direct Body. At, ayun, nabigyan tayo ng supply. So, libre. Ewan ko kung mura lang. Kasi yung nabili kong peke, 400 isang pakete, which is good for 1 hectare na. 1 hectare ba? Lead lang nito. So, dun sa nabanggit ko nga sa inyo, nabigyan tayo mga 10 grams, 2 10 grams. So, yung kalahati ng 10 grams, nilagay ko na sa isang 6 liters na box, na container. Sobra-sobra yon para sa 6 liters yung kalahati nun. Pero, kasi yung kalahati nun 8 liters eh. So, medyo malapit na. Wala rin naman daw, ang pagkakaalam ko, wala namang overdose sa organic fertilizer na amo. So, goods lang din. So, ngayon, umakit ako para mag-check ng trips doon kasi paminsan-minsan may nakikita tayo. Pero, sana after mga 1 week, wala akong makitang tama ng trips dito sa tanim natin. So, we can say na effective yung naging amo. Pero tingnan natin, naniniwala din naman ako na magiging effective 'yan. So, tatapos ko na yung 1 by 1, yung i-repair yung 1.2 na taniman doon. So, makaka-cater 'yon ng 2 box. Ang poproblemahin ko na lang doon siguro is yung net. Titingnan ko kung may net ako diyan. Kung wala, bibili na rin agad tayo para makapag-transfer tayo sooner or later. Hindi pa ako napag-video ng indoor nursery natin, pero tuloy-tuloy pa rin yun. So ngayon, 90 tayo ng 90. Then, after less than 2 weeks,
meron tayong panibagong red variety na nasusubukan, which is yung Shireen Sky, which is Batavia din ang variety na lettuce. From Rice One na nakakuha din natin yun. So marami pa akong gustong gawin, pero mahirap pag mag-isa ka lang, lalo na kung yun, nag-welding ka, repair. Syempre, hindi naman ako magaling mag-welding, tapos minsan sablay pa yung sukat. Medyo napapatagal yung trabaho. Pero pag makaipon-ipon ako, siguro, katulad ng ginawa natin sa 3x3 is i-hire ulit natin. Yung dating gumawa na siguro kasi mabilis yung gumawa, parang 3-4 days, tapos na yung 3x3. Ngayon, mas madali na yung gagawin natin. And baka, i-hire ko siya para sa tulungan ako sa more on pagwe-welding na lang siguro, ganyan. And pag-assemble. Kasi may design na ako May design na ako. So, kung mapapansin nyo, marami ring tama ng fungus. Mataas kasi yung humidity sa hangin. So, yung mga alam kong hindi na okay for selling, personal consumption na. Lilinisin mo lang. Yun yung mga excess, ilalagay natin sa mga tanim natin dito. Yung mga, ito, mga ganyan. Mga for compost. So, ito medyo, hindi ko sure kung possible mabenta pa rin naman, pero hindi siya ganun kalaki. Katulad ng naging tanim natin dito. Hindi ko sure. Medyo, may sumpa. May sumpa yung ditong part Pero ito, medyo tinamaan. Wala, medyo pangit. Tas pag tanghali, makapansin mo yan, nakalanta. Kumbaga, parang sa tingin ko, root rot Nag-start siya mag-root rot. And root rot, pag naubusan ng oxygen, yung tubig, nakakarat tayo. Hindi naman ako nagdadagdag dyan ng kahit ano. Ang meron lang dyan, hydrogen peroxide is yon yung dulo. Yan, may hydrogen peroxide dyan. Ito, wala. So, tingnan natin kung anong mangyari. So, hindi ako nag-walking kasi maulan. Paulan-ulan kanina. So, yan. Kailangan ko na itong linisan. 4 ang kailangan ko. Kailangan pala malinis to no? Pero malamang ang lilinisan ko lang ito, tsaka ito. Tapos bukas, makiklear up na natin to. Tapos mga bawasan yon. And yung dalawa, kung meron akong net, tsaka plastic cover, ay maisi-set up ko na yung 1.2 doon sa kabila. Hindi ko sure kung, alam ko hindi kita dito Pero yun, goods naman yung mga tanim natin doon. Kahit yung ginamitan natin ng hindi 200 microns na UV plastic, gumagana. So, ewan ko lang, pwede nating i-test yun. Kasi talagang mura yun, sa totoo lang, sabi ko sa inyo. Parang 5 meters, nasa 200 plus pesos lang ginastos ko. And kung magagamit natin yung maayos, panimula, pwede talaga yun. Kasi pag bumili ka ng UV plastic na yung 200 microns, times 3 ng presyo. So, hindi ko sinasabing gamitin mo yun for the long run. Ano lang yun, for testing or budget muna, ipon-ipon muna habang nag-aaral ka pa ng proseso mo. Pero kung may pera ka naman, may budget ka naman, bili ka na nung 200 microns. Yan. Kasi matibay talaga. Kita nyo naman yung 1/3 ko, di ba? 200 microns yun. So, ayun, iniisip ko pa kung paano magiging diskarte ko kung tubular pa, square tubular. Kasi mas madaling i-welding, i-handle. Kasi yung pag-align mo ng bakal, mahirap pagpabilog Kaya iniisip ko, ang gagawin ko na lang, bibili na lang ako ng half-inch na tubular na metal na ididikit ko na lang dito or i-welding ko na lang dito. Or, temporarily, yung ginagamit nating PVC, yun na lang muna. Oo, yun. Diba? Nilalagyan ko lang ng alambre. Ayun, temporary lang naman yun. Kaysa gumastos tayo ng mas malaki. Pero palagay ko, kaya din yata i-welding yun. I-welding, bumili nung maliit. Mukhang hindi naman ganun kalaki ang gastos. Kasi sa 2.5 na ginastos ko sa bakal, siyempre ikaw magwe-welding ganyan, ikaw magpuputol. Makakagawa ka na ng 3 taniman. 3 taniman. Hindi ko pa nga nagagawa yung pangatlo, 2 pa lang nagagawa kong 1 by 1 pero naka-3 na pala ako. So
So, sobra-sobra pa pala sa 3. Hindi ko lang, hindi ko lang talaga na-document kasi medyo maraming iniisip. Yan. Tsaka daming ginagawa talaga habang nag-expand ka. Pero yun, nakita nyo naman tuloy-tuloy. So, nandun na tayo sa point na 90 weekly ang pinoproduce natin. Yun nga lang, naghahabol pa tayo eh. Pero darating tayo sa point na hindi na tayo naghahabol kasi sapat na yung taniman natin sa kabila. Then, siguro 2 batch dito. Yan, 6 dyan, tas 6 dito. Then that's it. Itong 4 na to, mapupunta lahat yun sa kabila. So, ayun. Yun yung tinitingnan natin. Tapos, bibili pa tayo ng box. At tumaas pala yung presyo ng box from dati parang 250, 265 na ngayon yung box na walang butas. Ayan. So, yun, may nagawa na rin naman akong sistema kung paano siya butasan. Kaya medyo uniform na yung itsura. Hindi na siya katulad dati na uka-uka lang. Ayun, sige, yun lang. Thank you very much and see you next updates mga tropa. Kung may tanong kayo, tanong lang kayo dyan. And sagutin ko kung kaya ko. That's it. Thank you very much. Bye-bye.